Okay mga ka-experiment, magandang umaga uli. Ngayon i-install na natin yung binuon natin na yung inassemble natin na motherboard. Ito yung inassemble natin. Ito. Para kailangan natin yung ganito. Para dito siya Yan. Tama-tama siya. Yan, ganyan siya Yan. Bali, ilagay natin ito dito sa casing natin para diyan natin siya isaksak. Okay? I-install na natin. Yan. Ang kulang lang dyan ay yung mga screw. Screw natin siya. Yan. May apat na screw dito. Yung dito, dito. Meron pa rin dito pero kahit apat na lang pwede na yan. Basta wag lang siya gumagalaw. Yan. Medyo masikip ng konti itong mga ka-experiment. Pero tiyaga-tiyaga lang. Kailangan sa tao may tiyaga. Kasi kung walang tiyaga, walang nilaga. Diba? Okay. Medyo siya. Yun. Ito natin ng konti para hindi siya mag-vibrate. Okay, meron na siya. Ang sunod na gawin natin dito ay wiring. Yung wiring natin, ito yung siya. Ito yung wiring sa panel natin. Ito, mga maliliit na ito. Ito yung para sa lead ng sa lead ng power niya. Ito naman yung power niya. Ito naman yung lead ng hard disk natin. Ito naman yung lead para doon sa o di kaya wire doon sa receipt niya. Pero kahit hindi na ito ilagay, pwede na. Bali, ito na lang tatlo ilagay natin. Unang-una ilagay natin dito yung sa hard disk. Yan. Ito yung paano ma-distinguish. Ito yung sa power niya. Yung ito parang pink siya. Yung sa hard disk, pula yung dito, pulaan, white. Kaya unahin natin yung hard disk lead. Dito yun siya, banda makalagay. Ito Kaya dito. Merong ditong kailangan lagyan mo, yung dito banda. Yan. Kasi dalawang linya yan, ganyan. Dito sa baba, dulo dito sa baba, yung sa hard disk. Ito naman, yung lead ng power niya ay dito naman. Kailangan yung green dito banda. Dito banda siya. Yan, ganyan siya. Yung white dito banda. Okay. Lagyan natin. Medyo ito. Wala pa naman. Lagyan natin. Meron tayong kuhan dito. Yan. Nakalagay na siya. Ang kulang lang yung power. Ito.
Ito yung sa power niya. Yan, okay na. Yung sa receipt, dito sa baba ng power niya. Pero hindi na natin ilagay. Okay. Kahit hindi naman yung gagamitin. Pang receipt lang kasi yan eh. Okay. Then susunod dito ay itong yung sa USB niya sa front. Dito sa front panel niya na USB port. Ito yung sa audio, ibig sabihin sa mga sound. Ito yung sa USB. Yung USB natin kahit dito, kahit saan dito sa dalawa o dito sa tatlo pwede. Dito na natin sa malapit. Yan. Yan. Tapos sunod yung audio. Ito yung audio niya. Para makapag-sound naman tayo kahit pa paano. Dito naman banda. Yun na makalagay man dyan na ano. Yan. Kasi actually, itong mga sa USB, ilagay mo sa, halimbawa magkamali ka na, ilagay mo sa, dyan sa saksakan ng audio, hindi siya magpasok kasi mayroon pattern yan. Ganun din sa audio, hindi pwede sa, dito saksak sa USB. Kaya ito, sunod naman dyan, ay yung cable ng kuha natin, power supply natin. Dito siya makalagay. Ito yung siya. Ito parang hindi ko maano ito kung ilan pin ba ito? 16 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parang 21 ito ata. Pero mayroon namang kuha siya. May ganun din dyan saksakan. Yan. Nakalaan para talaga dito. Okay. Ang susunod na ilalagay natin dito ay yung cable ng DVD natin. Ito yung DVD natin, nilagay ko na diyan para hindi na masyado magtagal. Pati yung hard disk, nilagay ko na rin. Yan. Tapos ito yung sa ilagay natin sa kahit saan dito sa ano. Pwede. Dito sa DVD natin. Yan. Tapos, kailangan mayroon tayong ganito. Yung cable para sa USB. Kasi ito, yung kuha natin, SATA ang connection. Kailangan ito. Dito natin siya ilagay. Yan. Yung dito magkakuan yung mga USB natin, yung mga SATA natin dyan. SATA pala, hindi USB. Yan. SATA connection. Yan. Yan. Okay na yung DVD room natin. Tapos, sunod, dito naman tayo sa hard disk. Yan. Dito yung kuan niya, saksakan niya. Yan. Pagkatapos, yan, kailangan palitin natin yung itong connection na ito. Pagpalitin natin yung sa SATA na sa DVD natin, dito natin ilagay sa isa. Dito banda. Okay. Tapos yung sa hard disk dito. Yan. Then isaksak na natin siya dito sa hard disk natin. Yan, tapos na. Kaya ko pinagpalit ito kasi yung ito, pag dito kinakabit, second boot lang siya. Kaya dito ko siya sa pulse USB. Para pag pinaandar ito, ito ang mauna mag-boot. Halimbawa, kung may ilagay ka dyan na mga bootable na disk or DVD, mag-boot yun. Saka, mag-boot yung ito yung second boot lang siya, yung hard disk natin. Halimbawa, kung wala kang ilagay na bootable disk, pag pinaandar mo, wala, mag-bypass siya dyan. Dito na siya magpunta, dito na siya mag-boot kaagad. Yan, ganyan ang style niyan. Okay. Yeah, bali, kulang lang dito ay yung paandarin natin kung gagana ba siya o
ano siya. Pero medyo mataas na ang video natin, kaya third part natin yun siya. Okay, hanggang dito na lang. Abangan nyo yung third part natin. Kung under ba, success ba yung pag-revive natin o failed. Kaya magandang umaga mga ka-experiment.